Ilan yan? Kung meron lang sapat na numero, baka in the end, ma-acquit si VP Sara. So ito nga mga bayan, panoorin po natin ang press conference ng Congress na ayon sa kanila ay mayroong 11 prosecutors na susugod sa Senado sa Lunes para po pa-impeachment si VP Sara Duterte. So watch po natin ang Saturday conference forum na ito mga bayan. Sa pagpasok po ng Lunes, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Batay po doon sa pronouncement at liham ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ng tao kay Alan Peter Cayetano. Naniniwala na kaya nagpalit ang liderato ng Senado para hindi matuloy o madelay ang impeachment? May bahagi na yun yung agam-agam ng mamamayang Pilipino, di ba? Kasi ano bang mga effects ng pagpalit ng Senate leadership? May nakita akong tatlo, possibly, di ba? Lalo na't yung bagong majority, publicly, aligned with VP Sara Duterte. And publicly, during the 19th Congress, nagpasa ng mga motion para ipatigil yung mismong trial proper, whether that's motion to dismiss, or motion na pagbotohan natin kung magko-convene ba tayo as an impeachment court anyway. Ano ba yung tatlo na inaasahan natin? One, delay in the process, yung reinterpretation nga ng word na forthwith. Number two, yung conduct of the trial itself. Ano bang nakita natin sa kasaysayan? Nakita natin, di ba, during the impeachment trial ni former President Estrada, nagkaroon ng discussion yung Senate kung bubuksan ba nila yung envelope that contains evidence na ikukonsidera sana ng impeachment court para masabing guilty or not sa impeachable offense si former President Estrada. Will we see the same for this trial? Sana naman hindi. Kaya yan yung mga iniisip ng mga mamamayang Pilipino. And even number three, yung resulta, botohan, 2/3 yung kailangan, ilan yan, kung meron lang sapat na numero, baka in the end, ma-acquit si VP Sara. So anyway, ang sa atin naman, nagsimula na tayo ng proseso, galangin hanggang dulo, at mangyari yung bawat step of the process in a way na hindi binabali at binabaliktad yung batas at yung regulasyon. Okay po. Yung tanong na yan, di ko tatanong kay Congressman Terry Redon. Kasi member sila ng prosecution team. So pwede nating itanong sa professor na mas malayang sumagot sa ganyang mga katanungan. Si professor po ay professor ng sociology at ng political science. Kay Hubay naniniwala na yung pagbabago o diretsyo natin, yung kaguluhan sa Senado, iisang layunin na madelay o hindi matuloy ang impeachment. Magandang umaga po sa inyo lahat, kung tutuusin yung aking pananaw bilang isang akademiko ay hindi ganang mahalaga ako para sa pagtingin ng mamamayan. Sabi nga ng iba, politics perception, At sa mga nakikita kong lumalabas sa social media at narinig ko sa aking mga networks, karamihan ng mga Pilipino sa totoo lang na hindi naniniwala na walang koneksyon sa impeachment ng nangyaring power grab yung kudeta sa Senado. So kahit anong pasabihin ng mga politiko, nasa isip ng tao, yan ay ginawa para mapabagal ang pagtakbo ng impeachment proceedings. Kaya nga kami sa Consumer at Mamamayan, kasi yung aking samahan na kinakatawan dito ay isang Consumer Advocacy Network. Ang tingin ko, kung nais natin na magkaroon ng tiwala muli ang tao sa Senado, dahil sila magpuproseso ng impeachment, may dalawang dapat gawin ng Senado. Una, kinakailangan palitan ang pamumuno dahil wala nang tiwala ng tao kay Alan Peter Cayetano. In fact, last night,
I was asked to sign an alumni group of UP campus leaders, former leaders in UP Student Council na hingin ng pagbibitiw ni Alan Peter Cayetano. Mayroon ng pumirma na mahigit 150 dating student leaders sa UP na pinapanawagan na tagalin si Cayetano o paalisin si Cayetano sa kanyang posisyon ngayon. At yung halos kalahati ng mga pumirma ay mga dating kapartido mismo sa UP. Hindi lang yung mga kagaya ko na kalaban niya sa politika sa UP. So medyo talagang sana naman mahiya ang ating Senate President at bumaba na siya. Pangalawa, kinakailangang ikonsidera ng Senado na ma-expel o matanggal si Bato de la Rosa sapagkat hanggat siya isang senador, bilang siya, kasama siya sa bilang ng mga senador na kailangan magproseso ng impeachment at marami ng tao ang tingin ko hindi talaga naniniwala sa kanyang pagiging senador at nasa tamang pag-iisip siya ngayon para magdesisyon. Alam naman ang lahat na siya isang supporter ni Digong at lalo na ngayon na nakapataw sa kanyang isang warrant of arrest, basically siya isang fugitive, no? Pugante na siya, wala siyang karapatan maging senador, dapat tanggalin sa Senado. Sa gabi na yun ng Miyerkules, may mga panawagan eh. At may na punta kayo rito, tulungan niyo ako. Magtipon-tipon kayo rito. At sinasabi na yung pagpapaputok ay maaaring isang uri ng pananakot o paghingi ng tulong sa mga tagahanga na ina-assault kami, ipagtanggol ang integridad namin, ang institusyon pala. Walang dumating. Anong foreboding nito as a sociologist that you are, as a political scientist? Ano ba ito? Wala na bang naniniwala? Kasi naalala ko nung kwento ng lolo ko, nung EDSA People Power 1 isang tawag lamang nung nakasutana, bumaha ang tao. People Power 2, yung EDSA 2. Isang tawag din ng mamang nakasutana, bumaha ang tao. Ay ito kita natin, pag nahulog ang karayom, ang tatamaan, semento hindi ulo ng tao. Hindi po ba napansin nga natin ilan mga panawagan na ang ginawa ng mga leader o mga kinatawan ng Duterte supporters, no? At nakita natin hindi nila kaya magpatawag, mag-mobilize ng maraming bilang mga tao at masustain ito. Kahit si Harry Roque, si Mike Defensor, nanawagan sila, walang nangyari. So, ngayon, tingin ko, lalo pa si Alan Peter Cayetano, bilang isang senador na wala na sa moral high ground, ika nga, no? Para manawagan sa kung ano ang tama at mali sa ating bansa. So tingin ko hindi nila kakayanin mag-mobilize sa maraming tao. Ano expectation natin sa opening ng hearing sa Monday sa Senate? Do you expect a position na wag ituloy ang trial by the Senate? O kailangan maging vigilant tayo. That's possible. No? So, kailangan i-apply doble-doble yung pressure sa Senate. And ginagawa na to ng kabataan para maramdaman yung totoong pulso ng taong bayan, which is dapat simulan na sa kagyat forthwith ang trial. No? Clear naman po yung numbers. No? May recent survey, nagsabi 69% gusto nang magsimula yung trial. Kahit mga mismong supporters ni VP Sara gusto magsimula para ma-clear yung name niya. Unfortunate lang na sa lahat ng opportunities na na-provide kay VP ay hindi niya po hinawakan yun or ginamit para ibigay yung sagot na taon-taon nang hinihintay ng taong bayan. No? So, ang sa parte naman ng kabataan, no, sila ay nag-raise din ng alarm na yung change in leadership could mean a detrimental effect on the impeachment trial. That's why different organizations na mga pinanggalingan din ng mga senators na nasa bagong majority, pinapanawagan din sila na gamitin yung konsensya nila
para bumoto and even umakto accordingly doon sa konstitusyon at batas. So, inaasahan natin pero kung kumilos yung mga mamayan, kung kumilos ang kabataan, no, mararamdaman natin yung pag-prevent nun. Parang ang nangyari, hindi ba si Vice President Sara, she dismisses all yung nilalaman na articles of impeachment. Parang sinasabi yan, this is pure fiction, baseless, unfounded. So, can we expect yung mga pro-Duterte dun sa among the senators to reflect the same stand and ipakwash yung impeachment trial? Baka may range of stances sila. No, meron dyan, maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa rin tumuloy-tuloy kahit papaano. Then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay VP Sara. Meron namang puposisyon na hindi talaga gawin at all ang trial, no? Wag simulan dahil reflecting yung position ni VP Sara, quote-unquote baseless siya, no? Pero ang sa atin naman, ang klaro, at every step of the way, public records yung hawak natin. Government documents ang hawak natin para masabi, no, na may basihan na yung impeachment offenses sina-charge sa kanya, dapat i-hash out to a full-blown trial. No? So, andyan yung confidential and intelligence funds na ang COA na mismo naglabas ng mga desisyon and even desisyon sa apela ni VP at ng OVP, no? Na meron dyan nahanap na hindi naayon sa memorandum nila yung paggasta at may in-order at may inuutos na ibalik, no, sa kaban ng bayan. Meron din yung unexplained wealth, no, 6.7 billion pesos flagged by the Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions. No, malaki yun. No, hindi pa tumpik-tumpik at hindi kung saan-saan nahugot na numero. And actually, no, empowered yung AMLAC na i-receive from the banks themselves na sila nag-report na fina-flag nila yung gantong klaseng transactions. And even, yung outright statements, sinasabi sa mamamayan, papatay siya ng tao. Nakaka-alarma yun, di ba? So, yan lahat public records yan. Dumaan sa mahabang proseso para sumunod sa rules of evidence na maisumite sa House Committee on Justice and sa Senate to convene as an impeachment court. So, may mga magsasabi ng ganyan, pero confident tayo na dumaan yan sa proseso na hindi masasabi at maibabato yung ganong akusasyon. Kay Kong Terry, Kong, yung naging botohan, resulta ng botohan sa Kamara, very historic. Pero sa lahat ng mga miyembro ng Kamara, kayo yung very consistent dun sa forecast na bago pa lang dumating yung botohan, nagbigay na kayo ng numero at yung numero nyo napakalapit doon sa naging turnout. Ano ba ang nilalarawan nung ganong kalaking boto? Ibig bang sabihin talagang nalansag na yung mga kaalyado ng pangalawang Pangulo sa Kamara? Bago po ang lahat, magandang umaga sa ating lahat. Actually, parang malayo nga yung sinabi ko. Sabi ko 215 nung Webes, pero pumalo pa rin po ng 257 So, ang actual po expectation ko po nung araw na yon ay papalo lang po ng 235 po yung boto. Pero 257. Yung pong 257 ay 80% ng kabuuan po ng Kamara. No? So, overwhelming po yung boto to impeach the Vice President. At tama po kayo na even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President. So, I think that point needs to be made. And going into the Senate, dapat yun din po yung talagang makita ng lahat ng mga political actors, no, na talagang nagsalita po yung Kongreso from all
sides and shades and persuasions that is a reason for impeaching the Vice President a second time under two different Congresses. No? So, sa pagpasok po ng Lunes, tama po yung binabanggit kanina, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Batay po doon sa pronouncement at liham ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho yung dahilan? Bakit ho kami magpupunta roon? Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. No, kasi syempre ang talaga naman pong mayor na partido dito po sa trial na ito, yung pong partido po ng Kamara, no? Bukod po doon sa partido po ng Vice Presidente. Limited pa ho yung papel, no, ng Kamara dito po sa araw na ito, pero mahalaga po masaksihan po officially ng prosecution panel yung po magiging kaganapan sa araw po na ito, at inaasahan ho namin na talagang magko-convene sa araw po na ito yung po Senate Impeachment Court, at nagugulong na sa wakas ito po trial ng atin po pangalawang Pangulo. Kung Terry, balikan ko lang yung una yung sinabi na dumami, 257 ang bumoto. Alam naman natin at natanong ko na rin dito several weeks ago na si Congressman Ronnie Puna ay nagsabi na may dalawang grupo na nanghihikayat sa mga congressman na wag bumoto. Una, yung popularity ng grupo ni Sara Duterte. Pangalawa, yung isang religious sect. Pero in spite and despite of that, nadagdagan pa yung bumoto, 257. Una, dun sa seeming popularity ni Vice President o ng Duterte political brand, naka-apekto ba yung lumabas na survey na hindi pala invincible si Sara Duterte? Tingin ko po doon sa pagdidesisyon po ng mga kinatawan nung pong araw na ito, lahat po ng mga binabanggit po ninyong konsiderasyon ay nailakap, no? Doon po sa arithmetic nung pong pagdidesisyon po ng mga kinatawan. At tingin ko kahit po yung survey na binabanggit ninyo, kung saan in dead heat si Vice President Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo, at malapit na malapit yung pong lamang on head-to-head ni Vice President Leni Robredo at ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko po nag-unmask po yun kasi nung aura ng supposed invincibility ng atin pong pangalawang Pangulo. So, tingin ko nakapag-ambag po ito doon sa dagdag pong tapang ng atin pong mga kinatawan na manindigan po ng araw na ito at impeach po si Vice President Sara Duterte. Kung politics is perception, pag ang perception ay mahina ka, you are. Nakikita niyo ba na ito yung simula na yung parang nakrack na yung code ng aura of invincibility ng Duterte brand? Ang totoo po, yung pong isa sa mga sinasabi talaga ng mga kababayan po natin, yung pong pinakamabigat na batayan for impeaching the Vice President ay yung pong araw kung saan inilatag ng House Committee on Justice yung pong AMLAC report. Kung saan pinag-usapan doon, una, 6.7 billion in total transactions na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, ito po yung pumasok na pera. 1.5 billion in outflows. Ito po yung lumabas na pera mula sa bank accounts. 2.8 billion in net inflows. Ito po yung natitira sa mga accounts po nila. Mahalaga po yung bawat aspeto po ng mga numero eh. Kasi una, yung pong 6.7 billion, sinasabi nila, alam nyo, 1 plus 1 lang yan. Yung pumasok, tsaka lumabas, nagiging 2. Pero, ang pinapakita ko kasi ng total transactions, yung pong scale ng financial profile po ng mag-asawang Duterte Carpio. Ano ang ibig sabihin nun? Yung financial scale po
at profile, ibabangga po ito doon sa 88.5 million na SALN. Kahit sino kausapin natin, accountant, financial expert, ang sasabihin ho nila, hindi kayang magluwal ng 88.5 million na net worth ang isang 6.7 billion na scale po of financial transactions. Yun yung una pa lang. Pangalawa, doon po sa inflows, 4.4 billion in inflows. Ang tanong po doon, saan galing yung 4.4 billion in inflows? Ano ba sila? Sila po ay public servant, mga abogado, meron pong mga naluluging mga negosyo. Papaano po magkakaroon ng pagpasok na 4.4 billion sa loob po ng bank accounts ng ganito pong klaseng mga mag-asawa na ito po yung aktual na kabuhayan at trabaho po nila. Pangatlo, yung pong outflows. 1.5 billion in outflows. Ang tanong po roon, saan napunta? Yung pong 1.5 billion. Kadalasan po, ito po ay napupunta sa expenses, napupunta sa investments, napupunta sa pag-aari. Kung napunta po ito sa investments at pag-aari, bakit hindi yun nakalagay sa SALN? Sa loob ng mahabang panahon at natapos ng 2024, 88.5 million. So kung hindi ho yun, nailabas doon, nakalagay sa SALN, meron pong SALN violation. Panghuli, yung pong net inflow, ibig sabihin, ito yung natira sa loob po ng bank accounts, no? So, again, kung natira po yan, dapat nakalagay yan doon sa SALN ng atin pong pangalawang Pangulo. Pero nakita ho natin, from 2019 to 2024, walang nakadeklara ron na cash deposits, wala po nakadeklara ron na cash on hand. So, yan po yung mga pag-uusapan po talaga ng mga aktual na ebidensya pagdating po sa trial, and yung dagdag na mga ebidensya pag nakapag-unseal na ng BIR documents at nakapagbukas na po ng bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Kung susugan ko lang yung nabanggit po ninyo, ibig bang sabihin po nito, at ito naman yung inaasahan ng marami sa ating mga kababayan, magkakaroon po ba ng muka yung detalye nitong mga accounts na pinag-uusapan po natin? Meaning, during the conduct of the trial, ibig po bang sabihin makikilala ng mga tao kung sino at kung kanino nagmula itong mga daluyan ng mga salapi na ito? Yung sources po, meron na hong pagpapakita nung nakaraan, ano? So, galing po kay Senator Trillanes po, yung ilan sa mga halimbawa ng pinanggalingan nung pong mga cheque na pumasok po sa accounts, no? So, may mga pangalan na pong nababanggit dito po, no? So, that will be further confirmed during the trial phase itself, no? Pero, pangalawa, dahil makapagbubukas na ho tayo ng bank accounts, yan po yung pwede ho natin makita. Kasi magiging confirmatory na po yung bank accounts opening doon sa mga nakalagay po at nakapasok sa mga reports po ng AMLAC mismo. So, tama po kayo, pwede hong ma-unmask yung sources of funding at yung actual level of funding na initially being reported already by the AMLC. Kong, pardon my ignorance. If a sitting senator of the Republic is suspended for whatever reason, will this prevent him or her from participating in the impeachment trial? And number two, will this also forfeit his or her right from voting to vote eventually? My understanding is not just for a senator but for all members po, no, whether House or Senate. Pagka ho suspended, you cannot participate in any committee proceedings and you cannot participate in plenary proceedings. So, ang ibig sabihin po nun, siyempre, if you cannot speak, you also cannot vote. No? Yun po yung magiging impact nun in the Senate impeachment trial. No? Pero siyempre, hindi po nagbabago yung threshold vote na kailangan po to convict an impeachable official. So, 16 pa rin po yun ang kailangan pong boto to convict. So, irrespective of any suspension, it is still a 16-vote threshold that
the prosecution will need to surmount to convict the Vice President. So kung sa kabilang point of view, bawat mawawalang potensyal na boto is a vote for acquittal or tantamount. Hindi din naman. Basta ang importante ho, kailangan pa rin po makakuha ng labing anim. Kasi kung hypothetical po, kung Terry, na may sinuspindi kang 10, acquitted. Kung whoever it is, parang personality blind po. Yeah. Basta hindi mo maabot yung 16, you cannot convict. So, yung pong suspension basically does not actually impact yung conviction po ng any impeachable official. Apo, si dating Senate President Tito Soto, well, sinabi na naman niya, kaya hindi na siguro malalagay sa alangan ng kasiguridad, wala siyang bodyguard, walang driver siya nagmamaneho. Pero yung crowd na nag-aabang sa Senado, hindi ito yung crowd ng EDSA 1 at EDSA 2 na kahit kalaban, binabate o pinapalampas. Ito hindi, hinahampas yung kanyang sasakyan. Hindi ko kaya kayo nilang para personal. Hindi kayo nakakangamba na baka may mambabato sa inyo? May nag-i-insinuate na lahat ng mga miyembro ng prosecution team pagdadaan sa makitid na bahagi ng lansangan ay babatuhin ng kung ano-ano. Kasi may sektor ang ating lipunan, kaya tinatanong ko kanina kung anong tao yung dapat kikilos. Iba-iba tayo. Tao tayo eh. Merong ang kaligayahan ay makapanakit. Makapambardagol, sabi nga ng iba. Ano hong pwedeng gawin niyo dito mga paghahanda kung meron na? Well, inaasahan po natin yan, pero inaasahan din naman po natin na bukod sa mga supporters po ng pangalawang Pangulo, meron din pong mga supporters na impeachment na darating po doon, no? Going into the Senate grounds. Yun po yung una. Pangalawa, syempre, meron din po tayong real expectation that law enforcement will need to do what it needs to do to make sure that the work of the Senate and the work of the Senate Impeachment Court will proceed unimpeded, no, despite yung pong galawan within the Senate grounds, no. So syempre naghahanda ho kami kung paano man ho yung magiging itsura po logistically nung pong pagpunta from the House to the Senate on Monday, no. Pero yung particular na detalye po na yon, syempre secret na lang yun. Kung again, pwede bang hingin ko uli yung inyong pananaw at payabungin niyo yung kaalaman namin? Tama ba yung pagkakaintindi po namin na parang base dun sa mga nangyayari? Ang ibig po bang sabihin ng protective custody, hindi pwedeng arestuhin pero pwedeng palayain? Yun po ba ang kahulugan ng protective custody? Ayoko na pag-usapan yun kasi siyempre mga senador naman po yung nagpapaliwanag doon. Pero paliwanag ko lang halimbawa yung protective custody sa House, no? Nagkaroon po ng protective custody nung pong paliwanag ko lang po yung protective custody sa House, no? Kung saan meron akong aktual na karanasan. Nung pong kasagsagan ng flood control proceedings, nagkaroon po ng protective custody doon sa ilang mga resource persons involved doon sa Bulacan flood control, no? So, grinahan po ito sa kanila, pero noon po nga nagdesisyon po sila na parang ayaw na ho nilang manatili doon sa House area kung saan ho sila nakahimpil. Nung umalis ho sila, nawala na ho yung protective custody. So, I think similar to the situation of Senator Bato, ganon din po yung practical effect po na yun, no? So, the moment that they actually left the House or Senate grounds, there was no more protective custody. Pero syempre, meron pong ibang konsiderasyon sa Senado kasi yung pong mga flood control resource persons, wala naman ho silang standing warrants of arrest, no? Magkaiba po ito doon sa kalagayan po ni Senator Bato. So we will leave it to the Senate kung paano man ho nila maipapaliwanag ito po nga pag-alis ni Senator Bato from their premises. Mabuhay daw po yung majority sa Senate ngayon. Kasi last week pa naririnig, meron daw masama ang loob, siyang nagtanim, nagbayot, nagsaing, ibang kumain, at ibang nanumpa. Kaya isa daw ay nanunumpa ngayon, isinusumpa yung isang nanumpa.
Pag nagkaroon ng leadership change, pwede ba dahilan nito para madelay pa itong opening na impeachment court? Katulad po ng binabanggit ko na po noong nakaraan, ang nagbago lang naman po sa Senado yung pong liderato. Hindi naman po nagbago yung komposisyon nung pong mga senador. So, ibig sabihin, the prosecution panel will still have to present the same set of evidence to the same set of senators, irrespective of the Senate leadership. No? So, ganun po yung focus po ng prosecution panel. Pero kung magpalit man ho ng liderato, ang tingin ko naman ho, everyone is committed to opening the Senate impeachment proceedings. So, tingin ko po, tuloy pa rin po yan when we get into Monday, May 18, 3 p.m. Bagong tanong ni Manong Philip. Kung Terry, yung Senado nag-adapt ng bagong rule o rules, pwede lang mag-participate via electronic means at pwede lang bumoto. Si Bato ba, technically, pwede makapag-participate sa impeachment trial sa pamamagitan ng cellphone? Kailangan ko lang maglinaw kasi hindi ako sigurado kung na-adapt yon formally, no? If that is a proposal that has been formally adopted in plenary. Siyempre, kung hindi yan adopted, hindi wala. Pero, assuming na it was adopted, well, I think, of course, Senator Bato can participate during the proceedings kung actual po itong na-adopt ng plenary. Pero, I will restrain comment until I know na talaga pong ito ay talagang na-adopt as a plenary rule. Si Philip, tapos... Ay, dagdag Sige pa. Sige, dagdag ko lang din po bago siguro anything. Sa mga appearances ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi naman niya na hindi niya nakikita na may amyendang mangyayari. So, panghawakan natin na magiging totoo yun kung kamakailan. Matanong ko kayo, no, dahil hinihingi ng rules of impeachment ang political neutrality ng mga senator judges. Pero nakikita naman natin kung ano sinasabi. Ito si Kamoting Robin, iba sinasabi. Si Babs naman, iba rin ang sinasabi. Ano ba talaga yung rules of impeachment dyan? Sino ba talaga? Ano ba talaga ang mekanismo niyan? Sino ang pwedeng humingi na i-disqualify ang tulad ni Kamote, no? Kung ano sinasabi, no? Sino ang pwedeng humingi na wag na sumali yan, yung mga ganyang senator judges? Anong paraan para ma-disqualify yan? Well, ang totoo naman po nasa Senate impeachment rules, yung pong political neutrality, no? Pero because the entire thing is not just a legal process, it is also a political process. Siyempre, may karapatan po magsalita ang bawat miyembro ng Senado, either as senators or as senator judges. So gagalangin po natin ito, no? So I don't think at this point meron pong intention ang prosecution panel to ask for the inhibition of anyone, and we will see po as we go along into trial itself, no? Kung paano po ba ito mangyayari. Pero again, irrespective of whatever their views are, we will present the evidence that needs to be presented to convict the Vice President. Ano yung role ng private prosecutors? Dagdag lang din ako doon sa point na, sa tanong na ni-raise. Mataas din yung paggalang na binibigay sa legislative branch na gumawa ng sariling rules at i-enforce ito sa kanyang mga miyembro. Ito po ay mga desisyon ng Korte Suprema na matagal nang in-establish. So, ang isang paraan na lang din para ma-ensure na ang mga senador natin ay totoong i-exhibit ang political neutrality ay kung active participants din yung mamamayan sa proseso. So, ipaalam
ng mamamayan, anong saloobin at pagtingin nyo doon sa mga ilang manifestasyon, tanong o magiging sagot ng mga members ng ating impeachment court? Yun po sana yung inaasahan nating active participation ng mamamayan. Wala. Seated ang online. Kung Terry, yun nga, kailangan ng 16 votes para ma-convict si VP Sara. And nabanggit nyo nga, itong trial is a political process. Ano yung game plan ng House prosecution to convince yung pro-Duterte senators na i-convict si VP Sara? Hindi, wala naman ho kaming pagtatangi kung they are supporters of the Vice President or not, no? Ang mahalaga po rito, ang nagsasalita, yung pong ebidensya speaking to the senator judges, no? So, I'm quite certain naman po, pagka ho na-restate yung po mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents. Tingin ko naman po makakapag-kumbinsi po ito further nung pong mga senator judges po natin, irrespective of their political leanings, no? So, yun po yung pagtakbo at tingin ko basta nakabatay po sa ebidensya at sa katotohanan, tingin ko naman po makukumbinsi po yung atin po ang mga senator judges. Tapos sir, kung for soundbite lang po ulit, saan po dapat ibase noong mga senador yung pagboto po nila? Katulad po ng pagbanggit ho natin sa Kamara, no? Particular doon sa pagboto po ng 257 members to impeach the Vice President. Dapat ho, primarily magbatay po sa ebidensya, dokumento, at konsensya. No? Yung po magiging batayan po ng pagboto ng kung sino man po. No? So, but ultimately, we will leave it to them. Dahil sila naman po yung makakapag-pasya kung ano po ba yung aktual na batayan ng kanila pong mga boto. But as far as the prosecution is concerned, we will present the entirety of evidence against the Vice President on each and every ground. But we are certain that at least on one ground, there is basis to convict the Vice President. Okay. Professor, meron yung ebidensyang nasa kahon na selyado. Sa political science professor that you are, ano ang mas potent politically? Buksan yun o hindi? Kasi naalala ko yung second envelope sa panahon ni Erap. Medyo tangential lang magiging sagot ko, pero tingin ko mas mahalagang punto ito kasi, okay, anyway, yung sagot ko po medyo tangential, subalit connected. Pero mahalagang kasing masabi ito. I'm a very optimistic person. However, given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, o to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano nila patakbo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwede gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible.
anything can happen. We did not see what happened in the last few days, and we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Baka masyado kang harsh sa Cayetano. Eh, nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay Senador, dating Senador Enrile, ay Tito. Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May sinasabi rin tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit masyadong harsh naman sa mga Cayetano? Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron kong personal na karanasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipag-deal sa kanila. Hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang fourth feed ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinukontra niya sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin nito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, doon pa lang makita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko bilang guro, 30 years ako nagtuturo sa 6,000 plus or minus sa estudyante ko. 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan. Kung some members of the impeachment court would insist na dahil walang batayan ng mga articles of impeachment, ano yung maaring tipping point na would result in calling for people power? Siguro, can you reframe the question, sir? Ano yung magiging Tipping point. tipping point Tipping point. na people would call for street mobilization and practically people power sa Teka sandali. Tanong ko rin, Professor. Maligalig kami rito eh. Okay na. Sino people power? Pwede bang magpatalsik ang people power na vice president? Alam mo, napapatalsik yung pinuno. Yung presidente, pinapatalsik ng people power. Oral exam yan, Prof. Okay. Well, it can, sabi ka, di ba, art of the possible yan eh. Si Arab napatanggal, hindi natin inaasahan, di ba? So, ganito rin na pwede mangyari. Kahit na sa karanasan natin, ang napatanggal natin sa pamamagitan ng uprising or people power ay 2 pangulo na. So, pwedeng maging ngayon, busy pangulo naman, di ba? Sino makapagsabi? Depende yan sa lakas ng ating paglabas at pagiging solido. At ano naman ang nakikita kong positibo sa mga mangyayari, no? And this my fervent wish. My fervent wish as part of the civil society and also as a citizen myself, no, as a voter, I want to see a more solid opposition, a genuine opposition. The Dutertes are fashioning themselves, di ba, as the opposition. Kasi ang administration daw ay ang mga Marcos na actually mali kung tutuusin. Ang real opposition, yung mga buwabangga sa mga patakaran ngayon, okay? At hindi ko nakikita na yun ang mga Duterte. So, ang aking nakikita rito na pwede maging positibong resulta ng impeachment trial na ito ay maging mas malinaw kung sino ba ang tunay na oposisyon. At ang tunay na oposisyon na yun, kung magkaroon ng kaguluhan o halimbawa hindi pagbubukas ng mga dokumento na nakasil sa ngayon, yan ang pwede maging tipping point. Yung opposition na sinasabi ko, yung real opposition na yun, ang pwedeng manawagan para sa EDSA 4. Pero teka, Professor, sige tapuan, para mabuo yung sagot ni Prof sa ating komplikadong tanong. Kasi binabanggit po dun sa mahirap i-people power, yung number 2. Una, maski magalit na tao sa senador, 12 dyan, politically immune for the next 5 years. Doon pa sila sasalang eh. Pag sila assuming na hindi sila takot sa political pressure, bumoto for acquittal, ay malalaman pa naman ng tao kung may epekto. Baliktarin ko yung tanong, baliktarin ko yung paliwanag. May 2 taon para gumawa ng quote-unquote corrective measure kung sino man yung naging unpopular. Kakandidato lang dyan, kalahati lang naman ng mga senador eh, o less than kalahati. So, para saan? Sino ipipressure ng movement na yan ng mga tao, assuming na magkakaisa ang tao para kumilos?
At sagutin ko na lang din yung naging tanong kanina. Una, historically, yung tipping point ay yung hindi pagbukas ng envelope. Ibig sabihin, meron ang harang doon sa pagpoproseso ng impeachment trial. So, kung may makita tayong ganong similar na incidents, kailangan nating pagbantayan. No? And ikalawa, agree din ako sa point ni Professor na ang point naman ng paglabas sa kalsada or people power ay hindi necessarily para magbago ng liderato, pero to apply public pressure for, pwedeng gano'n, no? Apply public pressure for a certain decision point. No? So, kung meron mang attempt na harangin yung impeachment trial at any point, no? At yun ay tipping point, pwedeng magbago yun dahil sa public pressure. So, pero may counter question naman si Prof, no, na, well, honestly, ang iniisip ng mga senador ay yung kanilang re-election. So, technically, quote-unquote, hindi naman mag-figure yan until election year, ganyan. Pero, yun naman din po yung kapangyarihan kung isusustain natin yung momentum ng ating political participation. No? May exercise sa ballot, pero may exercise din yan sa consistent, no, pressure kung paano dapat gumalaw ang ating mga public officials, no, nakaayon hindi lang sa konstitusyon pero sa mga prinsipyo ng pampublikong serbisyo. Kung kahit mataas yung public pressure ay hindi mag-decide o hindi umayon ng isang senador doon sa gusto ng mas marami, maalala natin yan. Yun naman po yung naging historical trend din. Tungkol dun sa process, gusto ko lang itanong, ano yung role ng private prosecutors in impeachment trial as compared to yung House prosecutors? Well, sa lahat po ng mga impeachment proceedings mula po nung umpisa, from the Estrada to the Corona, and now with the Duterte impeachment proceeding, malaki po yung papel ng mga private prosecutors. No? So, tumutulong po sila doon sa public prosecutors, doon sa, syempre, sa research and strategy. At actually, kahit sa trial proper po, may papel din po sila doon sa presentation of evidence. No? So, pinipinal lang po namin yung po nga kabuang listahan ng mga initial na private prosecutors, but hopefully by next week we can give some names already for the public to know who these private prosecutors are. Volunteers po mostly, pero syempre may mga pangalan at batikang mga abogado rin naman po yung pong mga kasama din po natin sa prosecution panel. Kung bibihirang mangyari ito sa kasaysayan. But itong huling survey na inilabas ng isang survey firm, sa numero nilampaso ng House sa trust and performance rating yung Senado. Sa isang nagmamatyag at mag-aaral ng politika na kagaya ninyo, ano ang pakahulugan ng resulta ng survey na ito, Kong? Wala naman, siyempre, I don't want to make it a comparison between the houses, no? Pero I can only speak for the House. Ito po kasing mga surveys relating to performance of the House of Representatives is a reflection of what we had been doing on matters relating to accountability, no? So, hindi lang naman po ito tingin ko tungkol sa impeachment, tungkol din po ito sa lahat ng iba pang mga nauna na mga accountability mechanisms and proceedings that we had undertaken, no? So kasama dyan syempre yung flood control investigations, Quadcom nung sa nauna pa, at ito na nga, ito po nga impeachment proceedings sa House, no? So nakita niyo naman po kung papaano din ho namin na sineryoso yung po nga kabuang proseso na ito, no? So malaking bahagi po rito talagang hindi ho nag-grandstand yung pong mga kinatawan at talagang very direct to the point at
paglalalatag lang po talaga na ebidensya yung pinag-uusapan doon po sa mga proceedings na ito. So, I think that is the reason why meron pong surging of performance indicators yung po House of Representatives. Hello. Para kay Professor, kanina tinanong ko kayo as a political scientist professor at as a sociologist. Yung grupo nyo consumer at mamamayan. Nireserba ko yung huling tanong para sa inyo Ano masasabi nyo? Kasabi ng iba para di matuloy impeachment. Yan namang impeachment hindi naman makakain yan Hindi nakakabusog yan. Dami naghihirap. Ba't yan na pinag-uusapan? Kayo bilang grupo nyo, advocate ng karapatan ng mamamayan at ng consumer, paano nyo ito ipaliliwanag? Wala sa isang pagtingin talaga kung iisipin nga, no, kung practical tayo, ayaw natin talaga na magkaroon ng kaguluhan sa gobyerno, sa impeachment. Kasi nga, kaya nasabi ko kanina, makaka-apekto sa ating ekonomiya, mas posibleng tumaas lalo ang mga presyo, lumobo ang inflation, diba? Diba, sinabi ko na kanina. Subalit, ang usapin ng impeachment ay hindi naman usapin talaga ng ng 2028 or election. Sa kung kinakampi natin ang Duterte o hindi. Usapin ito ng mapanagot kung sino man ang may kasalanan. Mayroong akusasyon kay Sara Duterte na siya ay nakinabang sa yaman ng bayan sa maling paraan. Ito ang usapin dito, huwag nating kalilimutan. At bilang isang mamamayan at consumer, may epekto to sa ating, hindi lang sa ating karapatan na hindi nakakain, sabi ng iba, kundi sa ating ekonomiya, gaya na piniliwanag ko kanina. Kaya kinakailangang matuloy ang impeachment proceedings sa dalawang kadahilanan para sa akin. Una, maisaayos ang ating mga proseso at institusyon. Pangalawa, para mapanagot kung sino man may sala. Kung hindi natin mapapanagot ang taong may sala o hindi dumaan ang proseso na maayos, lalong gugulo ang ating bansa. Gusto kong sagutin kasi ito yung exact point na ginawa natin doon sa explanation of vote natin, doon sa resolution including the articles of impeachment. No, madalas na tanong yan makakain ba natin ng impeachment? Ang sagot po dyan, kung mapanagot natin ang pagnanakaw na nangyari or sinasabing nangyari at maibalik ang pera na yon sa taong bayan, pwedeng gamitin yon bilang suporta sa pagpondo ng benepisyo at serbisyo na makakatulong sa mga nagugutom nating mamamayan. Yun naman po. No? So, may direct benefit na maaasahan tayo dahil may pinag-uusapan tayong pera na according to COA, no, ay mali ang paggasta at dapat ibalik. No? So, kung susundin natin yung kabuuang proseso at makita natin yung finding sa dulo nito na, oo, mali yung paggasta, ganyan, may kailangang opisyal na matanggal sa pwesto bilang pananagutan. Magpo-follow through yan until maibalik yan at maggamit ng taong bayan. At yung ehemplo na yon na magagamit natin sa iba't ibang nakikita nating paraan ng korupsyon, dudulo yan sa dapat mas maayos sa paggasta ng pera at mas magandang paglaan nitong pondo sa benepisyong dapat pinopondohan, edukasyon, kalusugan at iba pa. So, may direct benefit, may direct stake ang mamamayan dito sa impeachment. Na dapat suportahan natin yung maayos na paggulong ng proseso na ito. Sige, di ba pupuntahan din natin yung usapin sa ICC? Lalo na yung pagtakas ni Senator De La Rosa. Ano yung magiging implikasyon nito sa kaso ni Tigong? Yung crime against humanity. Well, siguro, bago lahat yon, gusto ko lang din ilinaw, ano yung mga legal na batayan
na dapat hindi takbuhan na ni Senator Bato de la Rosa yung arrest warrant. No, dalawa yan, no, sa pananaw ko. No. Una, kahit lumabas na sa treaty, sa Rome Statute, ang Philippines, hindi mabubura nito yung mga obligasyon at responsibilidad na hawak at dapat sundin pa rin natin noong miyembro tayo. No? Nakalagay sa Article 27 and Article 127 ng Rome Statute na una, hindi maaaring gamitin yung official capacity o yung posisyon ng anumang opisyal bilang immunity, no? Para hindi masunod yung mga proseso na nakalaan sa Rome Statute, including affecting a warrant or even undergoing an investigation. No? So, and ayun nga po, under the article on jurisdiction, yung mga obligasyon at responsibilidad natin noong miyembro tayo, which was prior to 2019, dapat tuloy-tuloy at gawin pa rin at hindi mawawala porket lumabas tayo. So, yung investigation laban kay Senator Bato, inclusive of his acts from 2016 to 2018, saklaw po niyan yung mga dapat obligasyon pa rin na sinusunod natin bilang dating miyembro. Una yon. Ikalawa, andyan din yung ating lokal na batas. RA 9851 localizes o ina-adapt natin sa sarili nating batas yung mga probisyon ng Rome Statute. And Section 17 on jurisdiction says that the Philippine authorities may allow international bodies na nagko-conduct na ng investigation na mag-proceed pa at na lang in lieu of the Philippine authorities kung may nasimulan na. So, sa punot dulo po, dahil may nasimulan na, dapat suportahan po ng gobyerno ng Pilipinas yung pagtutuloy-tuloy ng proseso na ito. Nasa sariling batas po natin yan. So, yun po siguro preliminarily. No? Doon na po sa tanong, no, which is yung anong effect po nito sa mismong case ni former President Rodrigo Duterte. Hindi po, tumitibay yung kaso laban kay former President Rodrigo Duterte sa ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. No? Dahil nakita natin na yung pagtakbo niya doon sa pagsagawa ng proseso ng warrant, dumadagdag sa argument na flight risk siya and therefore kung siya man ay ma-detain, no, hindi mag-grant yung anumang request for temporary release. Dadagdag din po ito sa possible arguments na gamitin laban kay former President Duterte. Sa punot dulo po nito, kaya ang panawagan po ng kabataan, no, ay pagulungin na si Bato sa ICC and ma-affect, no, yung warrant and yung processes accordingly. Okay, kung Terry, dun sa issue ng ICC, hindi ba yung trampling dun sa ating justice system sa kaso ni Congressman, Senador Bato, pagpapakita na hindi kayang panagutin sa ating sistema ang makapangyarihang tao? Kaya sabi ng iba, nararapat na talagang dalhin sa ICC. Yes. Pull up lang ang quotation. Kasi kung Terry muna sa sapat ba yung ba'y patunay na talaga kailangan ng ICC kasi hindi kaya ng justice system sa Pilipinas ang i-trial ang mga VIP. Related to that, yung question na kahit si Senate President Cayetano sinasabi na yung ICC arrest warrant should go through a local court para maging valid. Parang na-debunk na yata ito ng even the Supreme Court, di ba?
Yes po, yung exact provision na sinasite natin, Section 17. Apo, Section 17 ng RA 9851. Sabi dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. Included po dun yung crimes against humanity if another court or international tribunal is already conducting the investigation. So kung may ginagawa ng investigasyon, yung international tribunal, maaaring i-dispense or hindi na lang gawin ng Philippine authorities yung sarili niyang investigation or prosecution. Wala pa tayong nakikitang desisyon na ang Philippine courts ay tinitake ownership niya yung investigation or prosecution. Dahil wala, no, dapat tuloy-tuloy at gumugulong lang yung investigasyon Teka ma'am, ng for us ICC. non-lawyers, parang kinabahan kami dyan. Ang binanggit po niya, maaaring i-dispense. So kung maaaring i-dispense, ang Estado ay kailangan dumaan sa korte. Kasi kung sa paliwanag po ninyo, magde-decision pa sila kung i-dispense o hindi, yung pagkilala doon sa warrant. Baka matutuwa nyo ng kampo ni Bato. May bahagi din dyan na sa punot dulo, bago po magsimula ang proseso sa ICC, kailangan ipakita ng pruweba na hindi po nagagawa ng Philippine justice system or yung domestic justice system yung kanyang Paano po kakayahan. yung may dispense? Kasi sabi nyo, hindi ko pa nabasa yan, narinig ko lang sa paliwanag ninyo, maaaring i-dispense. Medyo, pati si Professor napareyak ng konti. Anyway, pwede naman pong hindi sagutin for the kasi pare-parehan natin hindi nabasa lahat po. Wala nang questions from media? Sige, hintayin na lang natin ang nangyayari sa Lunes. At this point, I'd like to thank Congressman Terry Redon, ng miyembro ng House Committee on Justice, at si Kabataan Party List Representative Attorney Reneco, at si Civil Society Representative Louie Montemar, professor sa PUP.